Bilisan niyo ng pagkain ng almusal mga anak. Mamaya mahuli pa kayo sa pagpasok niyo sa eskwelahan. Anong ulam? Oh, gising ka na pala. Sabayan mo na mga bata sa pag-almusal. Teka, ititimpla kita ng kape mo. Tuyo at itlog na naman pala ang ulam natin. Wala na mag-iba? Meron ditong noodles. Gusto mo bang iluto ko? Magkakape na lang siguro ako. Mamaya ako naiisipin kung kakain ako. Oh, kayo dyan. Bilisan nyo naman kumain para makaupo ako. Alam nyong maliit lang lamesa natin eh. Jules, doon ka na lang sa kawayang upuan. Dagdagan mo pa yung kanin mo para hindi ka magutom sa eskwelahan. Hoy, Jules, ingatan mo yung mga kapatid mo kapag naglalakad kayo. Baka kung saan-saan ka nakatingin ha. Maaasahan na yang si Jules sa mga kapatid niya. Kita mo nga na marunong na siya dito sa bahay kahit 12 anyos pa lang siya. Dapat lang no. Aba, alam nga namang ako pa rin dito sa bahay ang gumawa. Ano kayo, sinuswerte? Oh, eto na ang kape mo. Para malamnan yan tiyan mo. Napako na yata mga puwet ninyo sa upuan eh. Mga hindi pa rin kayo tumatayo dyan, tanghali na. Oh, pasok na kayo mga anak. Binigay ko na sa kuya niyo yung baon niyong pera ha. Magpapalit na lang kayo ng barya sa tindahan. Jules, ingatan mo ang 3 mong kapatid ha. Pambihira, sobrang lakas silang kumain. Halos itaob na ang laman ng kaldero ah. Natural na yun. Lumalaki na kasi mga anak natin eh. Ang importante, hindi natin sila napapabayaan sa pagkain. Ito na nga lang din ang kakainin ko. Hindi na ba kita ipagluluto nitong noodles? Hindi na. Kakainin ko na lang yan sa merienda mamaya. Bago ka pala umalis papuntang trabaho, hugasan mo muna ang mga pinagkainan ng mga bata ah. Oo, maaga pa naman para pumasok ako. Mamaya na palang sahod mo no? Hay sa wakas, makakahawak na rin ako ng pera. Baka malate nga pala ako ng uwi mamaya. Mamimili pa kasi ako ng mga baon ng mga bata eh. Sigurado, ang laki na naman ng bawas bago ko mahawakan ng sahod mo. Para sa mga bata naman ang binibili ko eh. Kesa naman bumili tayo sa tindahan. Mas nakakamenos kasi kung sa labas na ako bumibili. Wala naman akong masamang sinabi ah. Alam ko naman yun. Sige na, kumain ka na dyan. Maghuhugas lang ako ng mga pinagkainan ng mga bata. Nagkakilala lang kami ni Nad sa isang inuman noon. At makalipas lamang ang 1 buwan naging kami. At wala pang 1 taon nang magpakasal. Sa kasalukuyan, isang embalsamador si Nad sa isang funeral home sa bayan. Masasabi ko na mabait at responsable naman ang asawa ko. At tulirang ama sa 4 naming anak. Pero parang laging may kulang sa pagsasama namin. Ang lakas ng ulan. Mabuti na lang, nadaanan ako ni paring Sid. Kaya pala nagtataka ako kung bakit wala ka pa. Pagbaba ko kasi sa kanto, walang tricycle eh. Kaya yun, naglakad na ako. Hindi ko na maakalain na biglang babagsak ang malakas na ulan. Yan ba ang mga pinamili mo? Oo. Ito nga pala yung sahod ko. Ay salamat naman at nakahawak din. Pakiramdam ko taon na bago ako nakahawak ng pera eh. Nasaan pala yung mga bata? Hindi pa sila umuuwi mula kanina eh. Baka inabot ng ulan sa labas. Ha? Saan sila nagpunta? Sabi pupunta daw sa lola nila at makikinood ng TV. Pinayagan ko na dahil wala namang pasok bukas. Dapat pala maipaayos na natin ang TV natin para hindi na sila nakikinood sa iba. Nanay mo naman ang pinupuntahan nila eh. Tsaka, wag mo munang unahin ang pagpapagawa ng TV natin. Marami pa tayong pagkakagastusan. Sa bagay. Kaya lang kasi nakakaawa ang mga anak natin dahil dumadayo pa sila para manood ng TV. Tama lang yon, para hindi puro panonood ang ginagawa ng mga anak natin. Kailangan din nilang tumulong dito sa bahay, no? Ikaw talaga, kung makapagsalita ka parang hindi dumaan sa pagkabata. Hindi talaga. Hindi ko nga naranasan maglaro at magkaroon ng mga kaibigan ng bata eh. Sa dami namin magkakapatid, ako lahat nag-alaga. Dapat hindi mo iparana sa mga anak natin ang naranasan mo noong araw. Hindi ka ba magbibihis? Mamaya na. Baka kasi lumabas din ako para sunduin ang mga anak natin. Magkakape na lang muna ako. Masyado kang nag-aalala sa mga yun.
Uuwi din naman sila dito sa bahay. Baka kasi hindi pa tumila ang ulan eh. Paano sila makakauwi? Hindi naman sila pababayaan ng nanay mo na umuwi ng basa. Pahihiramin naman ngayon ng payong. Susunduin ko na rin sila. Bago mo sila sunduin, magsaing ka na muna. Hindi pa ako nakakaluto eh. May ginawa ko kanina. O sige, unahin ko muna yun at gutom na rin ako. Mula na magsama kami ni Nad, 1 taon ko lang siyang pinagsilbihan at siya na halos ang nagsilbi sa pamilya namin. Kahit pagod siya galing trabaho, siya pa rin na madalas magluto at nag-aasikaso sa mga anak namin. Ni minsan hindi siya nagreklamo sa pagiging tamad ko sa bahay. Nang makatapos siya sa pagluluto, lumabas na siya para sunduin ng mga anak namin sa bahay ng nanay niya. Mano po, Nay? Ang mga bata po, Kanina pa sila natutulog sa kwarto. Bakit ngayon ka lang kasi? ginabi po kasi ako eh. Bumili pa ako ng pagkain ng mga bata. Pagdating ko naman sa bahay, nagluto muna ako bago ako pumunta rito. Wala ba sa inyo si Jackie? Nandun po sa bahay. Marami din kasing ginagawa ang asawa ko eh. Hindi na ba talaga magbabago ang asawa mo? Ikaw na nga nagtatrabaho eh. Pagdating sa bahay, ikaw pa rin ang kumikilos. Nay, ngayon lang naman po ito. Ang asawa ko naman po talaga ang gumagawa sa bahay at nag-aasikaso sa mga bata. Huwag mo nga akong gawin tanga. Alam ko ang nangyayari sa bahay ninyo. Nay, kung ano man po naririnig nyo sa ibang tao, huwag nyo na lang silang pakinggan. Wala lang silang magawa sa buhay nila. Ewan ko ba? Napakabait mo naman pero natapat ka sa babaeng walang kwenta. Huwag naman po kayo magsalita ng masama labang kay Jackie. Ako ang mas nasasaktan eh. Bahala ka na nga sa buhay mo. Bukas ko na lang pauuwiin ng mga bata. Kawawa naman kung gigisingin mo pa. Tsaka umaambon pa sa labas oh. Pauwiin nyo na lang po na maaga bukas. Sa bahay na lang sila mag-almusal. Ay, si tatay nga po pala. Nasa inuman na naman. Saan pa ba yung pupunta? Malamang umaga na naman ang uwi ng tatay mo. Si tatay talaga. Ayaw pantigilan ng pag-inom. Dinaig ko pa siya. Ako nga mula nung mag-asawa, hindi na ulit uminom ng alak eh. Kilala mo naman ang tatay mo. Kapag pinagsabihan mo, siya pa ang galit. Titigil lang yun siguro kapag nagkasakit na. Sasabihan ko rin po si tatay kapag nagkausap kami. Sige nga anak, baka makinig sa'yo. Minsan nga biniro ko Sabi ko sa kanya kapag kinuhanan ka ng dugo, malamang alak ang makukuha sa'yo. Hindi pa rin natakot. Hindi naman po bata ang itay para matakot na lang basta. Gusto mo bang kumain? May ulam pa riyan. Sa bahay na lang po. Hinihintay po kasi ako ni Jackie Ang lusog ng asawa mo at laging maganda ang damit. Tapos ikaw at ang mga anak niyo puro luma ang damit. Kahit mga uniforme ng mga apo ko puro naninilaw na. Sinabihan ko na po si Jackie na bilhan ng mga bagong damit ng mga bata. Kaso po medyo kapos po talaga. Kasi mas inuuna pa niya ang luho sa sarili. Tapos ang mga apo ko kapapayat. Hindi man lang mabilhan ng vitamins. Hindi naman po. Inuuna naman po niya ang pangangailangan namin sa bahay. Sadya lang po na maliit lang ang sahod ko. Maliit pa pala ang sahod mo. Yung iba nga mas mababa pa ang sahod pero naibibigay naman ang pangangailangan ng pamilya. Nagsusugal pa ba ang asawa mo hanggang ngayon? Paminsan-minsan na lang po kapag walang ginagawa sa bahay. Libangan lang naman po niya ang pagsusugal. Libangan pero ang laki magpatalo. Mabuti pa po umuwi na ako. Saka na lang po tayo magkwentuhan. Pakisabi na lang po kay Itay na galing ako rito. Ay nako, diyan ka magaling sa pag-iwas. Hindi naman po sa ganun, Nay. Hinihintay na po kasi ako ng asawa ko sa bahay. Dahil naiinip na ako sa paghihintay sa pagbabalik ni Nad at mga bata, nauna na akong kumain.
Nagtaka pa ako kung bakit asawa ko lang ang umuwi. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan ang mga bata? Nakatulog na mga anak natin doon kay na inay. Kumain na rin daw sila doon. Pambihira. Hindi na nahiya mga batang yun. Sigurado, marami na namang sasabihin ng nanay mo. Akala pinababayaan na naman ang mga apo niya. Wala namang sinasabi ang inay. Tsaka mga apo naman niya yun. Wala namang masama kung doon kakain at matutulog ang mga bata. Siguro kapag kaharap ka, walang sinasabi sa iyo ang inay mo. Pero maraming nakakarating sa akin ng mga sinasabi niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako tanggap bilang asawa mo. Huwag ka kasing makikinig sa mga sinasabi ng mga taga rito. Alam mo mabait ang inay. Kita mo nga, tuwing manganganak siya ang nasa tabi mo. Siyempre, pakitang tao. Mahal ka ng inay bilang anak. Sa akin ka maniwala, hindi sa mga taong walang magawa basta may masabi lang. Huwag na nating pag-usapan yan. Mabuti pa, kumain ka na. Uy, sabay na tayo. Hindi ka ba kakain? Kumain na ako kanina. Ang tagal mo kasi Akala ko naman kasama mo ang mga bata kaya meron ka makakasabay. Samahan mo na rin ako habang kumakain. Arte mo naman. Hindi ka ba makakain mag-isa? Naglalambing lang naman ako O sige na, sasamahan na kita. Parang okay na rin na wala mga bata dito. Solo natin ang buong bahay. Ano ngayon? Matagal-tagal na rin naman mula nung huling nagtabi tayo. Pagkakataon na natin to habang wala ang mga bata. Pwede ba? Kung ano man yung iniisip mo, itulog mo na lang. Bakit ba ayaw mo? Wala ako sa mood at pagod ako. Saan ka naman napagod? Wala ka namang ginagawa rito Anong wala? Akala mo yata ganun lang kadali ang maging may bahay, ano? Sa pagsaway pa lang ng mga anak natin, ubos na ang lakas ko. Sa pag-aasikaso pa sa kanila. Hindi naman ikaw ang nag-aasikaso sa kanila Sa umaga at pag-uwi ko galing trabaho, alam mong ako pa rin ang gumagawa dito sa bahay. Yan lang kasi ang nakikita mo. Pero kapag nasa trabaho ka, alam mo bang mga ginagawa ko, ha? Alam kong babad ka na naman sa sugalan. Hindi ako nagbababad doon. Kung sino man na nagsusumbong sa'yo, sana maputulan na ng dila. Oo na, humihiling lang Ang dami mo na agad sinabi. Paano kasi kung magsalita ka parang wala akong silbi dito sa bahay? Akala mo ikaw lang ang pagod? Huwag ka nang magalit. Saka, sige ka, madadagdagan na naman yung wrinkles mo niyan. Ay ewan! Bilisan mo na nga kumain dyan at inaantok na ako. Mauna ka na matulog. Ako na lang bahalang magligpit ng pinagkainan ko. O sige, mauna na ako sa'yo. Pakisama na rin sa hugasin yung mga pinagkainan ko kanina. Alam kong sumama ang loob ng asawa ko dahil hindi ko siya napagbigyan. Pero kahit kailan hindi ako nakakaramdam ng usig ng konsensya tuwing binabara ko siya. Isang araw hindi ko inaasahan ang pagdating ng biyanan ko. Nay! Kanina pa ba kayo? Mga ilang minuto pa lang naman. Saka ba nang galing? Galing po ako sa may tindahan. Nagbayad po ako ng utang namin. Binigyan na po ba kayo ng kape ng apo ninyo? Inaalok ako kanina pero sabi ko katatapos ko lang sa bahay. Ano po bang sadya ninyo? Sinad po ba? Mamaya pa pong hapon na uwi niya Hindi. Ikaw talaga't mga apo ko ang sadya ko. Ano po bang kailangan nyo, Nay? Bakasyon na rin naman sa eskwelahan. Baka pwedeng sa bahay muna namin ng mga bata. Baka po kasi pasakitin lang nila ang ulo ninyo. Makukulit po ang mga yan Kahit nga po si Jules na 12 anyos na may kakulitan pa rin. Natural na sa mga bata yun. Tsaka, para ma-enjoy rin nila ang bakasyon. Bakit po? Hindi ba sila makakapag-enjoy sa bakasyon nila dito sa bahay? Gusto ko kasi naalagaan ng mga nakababatang kapatid ni Jules para kahit papano masulit niya ang bakasyon. Siya na kasi halos ang nag-aalaga sa mga kapatid niya at gumagawa dito sa bahay ninyo. Masyado pa siyang bata para sa ganong obligasyon. Siguro po kung ano-anong sinusumbong ni Jules sa inyo Totoo naman kasi ang sumbong ng bata.
Ni hindi nga niya maranasan na makipagbarkada man lang. Wala naman po kasi siyang mapapala sa pakikipagbarkada niya eh. Maikli lang naman ang bakasyon nila eh. Kaya sana payagan mo na. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi ko po pwedeng payagan ng mga anak ko. Eh hindi naman kami ibang tao. Tsaka, nasa iisang barangay lang naman tayo nakatira. Kahit anong oras pwedeng umuwi dito ang mga bata. Pwede naman po kayong dalawin ng mga apo ninyo eh. Pero yung titigil sa inyo ng matagal, hindi ko po talaga mapapayagan. Kaya siguro ayaw mong payagan ng mga apo ko na sa bahay muna sila. Dahil wala nang gagawa dito sa bahay ninyo. Ang babata pa nila pero yung dapat na ikaw ang gumagawa, ipinapaubaya mo na sa kanila. Minsan lang sila maging bata. Sana hayaan mo ma-enjoy nila yon. Wala po kayong alam sa mga nangyayari dito sa bahay. Kung inuutusan ko man po sila, karapatan ko po yon bilang nanay nila. Huwag po kasi kayo maniwala agad sa mga sumbong ng mga apo ninyo. Lalo na po yung si Jules. Napakasinungaling po niyan. Grabe ka namang magsalita ng ganyan sa mga anak mo. Lalo na kay Jules. Totoo naman po kasi. Sutil po ang mga apo ninyo. Nakakahiya sila kapag nasa ibang bahay. Kaya mabuti pa rin po na dito lang sila. Magkaganon man. Gusto ko pa rin silang kunin sana. Hindi nga po pwede. Huwag niyo na po ipagpilitan. Ako po ang masusunod, hindi po kayo. Walang nagawa ang biyanan ko kundi ang umalis na lang. Nakita ko pang naiiyak na lumapit ang mga anak ko sa kanya na tila nagpapaawa na isama sila. Lalo tuloy uminit ang ulo ko. Ano nangyari? Bakit nag-iiyakan ng mga bata? Pagkababa ko pa lang ng tricycle naririnig ko na sila. Teka, bakit may hawak ang 2x2? Huwag mo sabihin pinalo mo niya ng mga bata. Ang titigas ng mga ulo eh. Kahit na. Hindi mo sila dapat pinapalo. Ang papayat na ng mga katawan nila Yan pa talagang pinampalo mo. Pwede mo naman silang pagsabihan kung may nagawa silang mali Nakikinig naman ang mga anak natin. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Kung ano-ano kasi nangulingan na sinusumbong nila sa nanay mo. Ano naman ang sinusumbong nila kay inay? Kesyo sila ang gumagawa dito sa bahay at ako puro pasarap lang. Nandito nga kaninang nanay mo at kinukuha sila Doon daw muna sila sa buong bakasyon. Kaya ka nagagalit dahil aalis sa mga bata. Tsaka, totoo naman na wala ka nang ginagawa dito sa bahay. Ni paglalaba nga, hindi mo na ginagawa Puro damit mo na lang ang nilalaban mo. Sa dami ng mga anak mo, ako pa talaga maglalaba. Kaya naman na nila maglaba, no? Oo, kaya nga nila. Tignan mo ang mga damit nilang pang-uniforme. Puro naninilaw. Hindi mo sila maasikaso bago pumasok sa eskwelahan. Tapos magagalit ka ngayon dahil sa mga nakarating kay inay. Totoo naman ang sumbong ng mga bata Kung totoo man, sana, hindi na lang sila nagsusumbong sa lola nila. Ako ang napapahiya Gusto mo kasi malinis ang imahe na ginawa mo sa sarili mo. Maaring ang ibang taong hindi ka palubusang kilala maniniwala sa'yo na isa kang ulirang ina at asawa. Pero hindi ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung magsalita ka parang hindi talaga ako naging mabuting ina. Sige nga, tanungin mo ang mga anak mo kung kailan mo sila isinama sa mga lakad mo. Di ba maalis ka lang na mag-isa dahil nahihiya ka na isama ang mga anak natin? Minsan, napapaisip na rin ako kung talagang mahal mo kami ng mga anak mo. Huwag mong pagdududahan ang pagmamahal ng isang ina. Pues, iparamdam mo sa mga anak natin yung sinasabi mo na mahal mo sila. Jules, ayusin nyo na yung mga gamit nyo. Bakit mo pinapaayos sa mga gamit nila? Ihahatid ko sila sa bahay ni na inay. Seryoso ka ba talaga ha? Ipapaalaga mo ang mga anak natin sa mga magulang mo? Oo naman. Doon muna sila para makapagpahinga sila. Lalo na si Jules sa mga gawain dito sa pag-aalaga sa mga kapatid. Iba pa rin ang pag-aalaga ng isang ina. Hindi ka nga naging ina sa kanila. Huwag kang magalala. Ako na ang bahala sa mga gawain dito. Magagawa mo pa rin ang mga gusto mo kahit wala dito mga bata. Bahala ka na nga. Pagsabihan mo rin ang mga anak mo na huwag sila magkwento ng kung ano-ano sa lolo at lola nila. Nang umalis ang mag-aama ni hindi man lang tumingin ang mga anak ko sa akin.
Aminado naman ako na malayo ang loob nila sa akin. At tuwing gusto nilang maglambing sa akin, nabubulyawan ko pa sila. Mga apo ko! Salamat naman at pinayagan kayo ng nanay ninyo. Puntahan niyo muna ang lolo niyo sa likod para makapagmano kayo. Sige na. Hinatid ko na po sila rito para hindi na mahirapan sa pagbitbit ng mga gamit. Bakit parang mugto ang mga mata ng mga bata? Tsaka, iika-ikang maglakad si Jules. Ano po kasi, Nay Sinaktan ba sila ng asawa mo, ha? Huwag mong pagtatakpan si Jackie. Pagdating ko po mga nag-iiyakan na mga anak namin. May hawak pang 2x2 si Jackie. Diyos mio, baliw na yata ang asawa mo 2x2 pa talaga ang pinampalo sa mga apo ko? Pinagalitan ko na po siya. Kaya nga po hinatid ko na muna dito mga anak namin Hindi na nga niya maasikaso Pinagmamalupitan pa niya ang mga apo ko. Hindi niya po kasi nagustuhan ang ginawang pagsusumbong sa inyo ng mga bata. Hindi naman sila nagsusumbong. Pinilit ko lang sila na magsabi sa akin. Dahil tuloy sa pangungulit ko napahamak pa ang mga apo ko. Kawawa naman sila. Titiyakin ko po na hindi na uulitin yun ni Jackie sa mga anak namin. Paano mo naman nasisiguro? Lagi ka namang wala sa bahay ninyo. Nagsasabi naman po ang mga anak ko sa akin. Gusto ko nga sana anak kung pwede dumito na lang ang mga apo ko. Aalagaan namin sila ng tatay mo. Baka po hindi nyo na rin kayanin. Matanda na rin kayo ni Itay. Hindi naman mahirap alagaan ng mga anak mo 6 na taon na rin naman ang bunso mo. Alam mo namang sabik kami sa mga bata, hindi ba? Baka po hindi nyo na rin kayanin. Matanda na rin kayo ni Itay. Naaawa na rin kasi kami sa mga apo namin Hindi ko lang alam kung alam mo to. Minsan dito sila kumakain ng tanghalian. Dahil kapag umuwi sila sa bahay ninyo walang pagkain. Mas inuuna pa kasi ng asawa mo ang pagsusugal kesa asikasuhin ng mga anak ninyo. Hindi ko po alam yan, Nay. Sinabihan daw sila ng nanay nila na huwag magsusumbong sa'yo. Napapabayaan ko na nga siguro mga anak ko dahil sa trabaho ko. Wala ka namang pagkukulang Siyempre kailangan mo magtrabaho para sa pamilya mo. Noon pa kasi sinabihan na kita na hindi maganda ang reputasyon ng asawa mo. Pero sabi mo mapagbabago mo naman. Hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa na magbabago ang asawa ko. Paano po, Nay? Kayo na po ang bahala sa mga bata, ha? Uuwi na po muna ako. Sa huli, napagtanto ko na mabuti na rin pala nagbakasyon muna ang mga anak ko sa lola nila. Hindi ko kasi kailangan magmadaling umuwi galing sa sugalan. Pag-uwi ko naman nakaluto na ang asawa ko. Sabi na nga ba nagbababad ka masyado sa sugalan. Ano bang pinagsasabi mo? 2 oras nga lang ako nandun Huwag ka na nga magsinungaling. Baka mamaya hindi lang pagsusugal ang inaatupag mo, kundi bumalik ka na rin sa pag-inom mo. Oo, umiinom ako pero kapag may okasyon lang. Hindi naman ako nagpapakalunod sa alak Kahit itanong mo kina Betchay, sila ang lagi kong kasama. Bakit kailangan ko pa silang tanungin? Kung pwede naman na ikaw na lang ang tanungin ko. Sinagot na kita. Ano pa bang gusto mo? Alam ko may problema ang pagsasama natin. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Ikaw lang ang nag-iisip na may problema ang pagsasama natin. Hindi lang ako nagsasalita noon dahil ayokong marinig ng mga anak natin na nagtatalo tayo. Sinabi ko nang walang problema Kung ganun, bakit ka nang lalamig sa akin? May iba ka na naman ba? Sino siya? Napapraning ka na naman. Hindi lang kayo mga babaeng malakas ang pakiramdam, pati kami mga lalaki. Kaya alam ko, meron ka na namang ginagawang milagro. Kung ganyan rin lang naman ang iniisip mo sa akin, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hiwalay agad? Para mo na rin sinasabi na talagang meron kang tinatago sa akin Wala nga sabi!
Kaya nga gusto ko na makipaghiwalay sa'yo para hindi ka na nagdududa sa akin. Ilang beses mo na kasi akong iniputan sa ulo noon. Nagkaroon ka pa ng anak sa ibang lalaki. Pero tinanggap ko siya at saka itinuring na tunay na anak. Ano, isusumbat mo na naman ba sa akin yan, ha? Pinapaalala ko lang sa iyo kung ano mga sinakripisyo ko noon. Paulit-ulit din kitang pinatawad at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Alang-alang sa mga anak natin. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawa para madumihan ang pangalan mo. Pinagsisisihan ko na ang kasalanan kong yun. Nangako ako na hindi ko na yun uulitin. Naniniwala ako sa iyo. Patawarin mo sana ako sa pagdududa ko sa iyo. Mapapatawad lang kita kung hindi mo na uungkatin ang nakaraan. Pangako, hindi ko na yun uungkatin. Tuluyan ko nang ibabaon sa limot. Niyakap pa ako ng mahigpit ng asawa ko. Doon lang ako nakaramdam ng matinding sundot ng konsensya. Totoo naman kasi ang hinala niya sa akin. Pero kailangan kong maging maingat sa mga kilos ko kung ayaw kong mabuko. Nakakahalata ng asawa mo? Kailan ba? Hindi ko alam. Kahapon lang niya ako kinausap Baka naman hindi ka nag-iingat sa mga kilos mo. Siguro kasi meron nagsabi sa kanyang madalas ako umaalis lalo't wala ang mga bata sa bahay. Wala sila sa inyo? O nasa ng mga anak mo? Nandun sa bahay ng lola nila. Buong bakasyon doon muna sila. Buti at hindi sila naghihinala sa pangatlo mo. Nung makita ko siya noon ang layo ng itsura sa mga kapatid. Sinad lang ang nakakaalam na anak ko sa ibang lalaki si Jen. Nangako siya na wala siyang pagsasabihan kahit sino. Napakabait din ni Nad, no? Kahit nalaman niya na may iba kang lalaki, pinatawad at tinanggap ka uli niya sa buhay niya. Mabait talagang asawa ko. Nasa kanyang lahat na magagandang katangian. Hindi ko nga alam kung bakit ako natukso sa'yo at nagpatukso ulit ngayon. Mas masarap daw kasi yung bawal Hindi mo pa sinasabi kung bakit ka pa bumalik. May 1 taon nang patay ang asawa ko. Malalaki na rin naman ang mga anak ko Bumalik ako rito para kunin kayo ni Jen. Ha? Yan ang plano mo kung bakit ka nagbalik dito? Oo. Iwan mo na yung asawa mo. Mas mabibigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Hindi ganun kadali ang gusto mo mangyari. Hindi lang naman si Jen ang anak ko. Paano ang 3 naming anak ni Nad? Alam nga naman na abandonahin ko na lang sila. Isipin mo mabuti Kung mananatili ka sa piling ng asawa mo, pati anak natin idadamay mo sa hirap ng buhay niyo. Ay, hindi ko kayang iwan na lang basta ang pamilya ko. Alam ko na nakukonsensya ka pero kailangan mo mamili. Kaya kong ibigay ang maranyang buhay na gusto mo. Alam kong matagal mo ng pangarap na makaalis sa kahirapan. Pagkakataon mo na ito, huwag mong sayangin. Pwede, pag-iisipan ko muna. Biyudo na ako ngayon. Sa edad kong ito, marami pa rin ako mahahanap na bata at higit na maganda. Pero ikaw pa rin pinili ko dahil gusto kong mabuo ang pamilya natin. Mabubuo nga ang pamilya natin. Mawawasak naman ang pamilya namin ni Nad. Sa umpisa ka lang naman makukonsensya Kalaunan hindi mo na yung mararamdaman. Lalo na't naibibigay ko na sa iyo mga material na bagay na hindi mo nararanasan sa buong buhay mo. Huwag mo munang guluhin ang isip ko. Hindi ko ginugulo. Sinasabi ko lang ang malaking pagbabago na pwedeng mangyari sa inyong mag-ina. Malapit na palang gumabi. Kailangan ko na umuwi. Ayokong madatnan na naman ni Nad na walang tao sa bahay. Tanggapin mo tong pera. Alam kong kapos ka ngayon at maraming bayarin dahil sa pagsusugal mo. Hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang perang ibinibigay ni Abel. Pagdating sa bahay, hindi pa dumarating si Nad. Naisipan ko na lang magluto na bihira akong gawin. Dahil may ginagawa, hindi ko na malayan na lumalalim na ang gabi, hindi pa rin dumarating ang asawa ko. Ano kayang nangyari sa lalaking yun?
Ngayon lang nangyari na hindi pa siya umuwi Hay, meron naman kasing cellphone, hindi man lang tumawag. Bahala ka nga, uuwi ka rin naman Sayang lang load ko kung tatawagan kita. Nakahiga na ako nang may tumawag sa akin. Nasa ospital daw ang asawa ko at naaksidente. Agad akong pumunta at naabutan ko doon ang mga biyanan ko. Kumusta ang lagay mo? Ano bang nangyari sa'yo? Okay na ako. Paalang naman ang nadali sa akin Binangga kasi ako ng nakakotse. Lasing yata yun Nakuha mo ba ang plate number? Hindi Ang bilis kasi ng pangyayari. At isa pa, madilim kasi sa lugar na yon. Kailan ka daw makakalabas? Maya-maya lang, pwede na rin akong palabasin. Kausap lang ng ina yung doktor. Ay, salamat naman kung ganon. Kung magtatagal ka pa dito sa ospital, siguradong mahal ang babayaran natin. Huwag kang mag-alala. Sina inay daw ang bahala sa bayarin dito sa ospital. Kaya naman nila yun at nag-iisa ka lang naman nilang anak. Tumutulong nga sila sa ibang kamag-anak sa'yo pa kaya. Hindi lang naman ito ang unang beses na tumulong sina inay Palagi naman nila tayong tinutulungan. Pero hindi pa rin sapat para makahango tayo sa hirap. Kung tutuusin, malaki na rin naman ang sahod ko bilang imbalsamador. Hindi mo pa kasi tanggalin ang pagsusugal mo Libangan ko lang naman yun. Kahit libangan mo pa yun, malaki pa rin ang inilalabas mong pera. Huwag na nga natin pag-usapan ang pagsusugal ko. Baka mamaya marinig ka pa ng mga magulang mo Masama na naman ako sa paningin nila. Pasensya ka na. Salamat nga pala at pinuntahan mo ako dito sa ospital. Hindi mo kailangan magpasalamat. Asawa mo ko. Natural na puntahan kita dito. Masaya pa rin ako dahil naramdaman kong mahalaga pala ako sa'yo. Mahalaga ka naman sa akin Kayo na mga anak ko. Nandyan na pala ang inay. Pwede na raw tayong umuwi. Nasa labas na ang tatay mo at kinukuha lang ang tricycle. Ako na lang po ang aalalay kay Nad. O sige, hintayin lang natin yung nurse. Kinukuha lang niya yung wheelchair. Dahil sa nangyaring aksidente kay Nad, baka 1 linggo o mahigit pa siyang hindi makapasok sa trabaho. Dahil kailangan ko siyang alagaan, hindi tuloy ako makaalis ng bahay. Hindi ko rin inaasahan na magkakalakas ng loob si Abel na puntahan ako sa bahay namin. Naabutan ko siyang prenteng nakaupo sa sala habang kausap ang asawa ko. Abel? Ano ginagawa mo dito sa bahay? Nandiyan ka na pala. Nabili mo ba lahat ng kailangan natin? Oo. Pasensya ka na kung matagal ako. Nandito na pala ulit si paring Abel sa lugar natin. Siya pala yung umuupa sa bahay ni Mang Delfin. Sabi ko nga magugulat ka kapag nakita mo siya. Pasensya na kayo kung sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita. Ayos lang yun. Inadya na rin siguro na maaksidente ako para kapag pumunta ka, nandito lang ako sa bahay. Pinamerienda mo na ba si Abel? Ayos na ako sa kape. Bakit ka nga pala napadalaw sa amin? Naikwento ko kasi kay pare na gusto kong puntahan ng dati kong mga kaibigan dito. Biyudo na pala itong si paring Abel Maayos na ang buhay niya sa Maynila ngayon. Ganun ba? Maiwan ko muna kayo Aayusin ko lang ang mga pinamili ko. Sige. Mamaya pa naman ako uuwi. Nasa na nga ba tayo? Yung pinag-uusapan natin kanina? Sa trabaho mo bilang embalsamador. Ang pagkakaalam ko kasi sa Maynila ka noon nagtatrabaho. Oo. Hindi ko na kasi matagalan na mawalay sa pamilya ko noon. Kaya nagdesisyon akong umuwi na lang dito. Mabuti na lang, pagkatapos ng ilang buwan, nakapasok din ako sa bayan. Paano yan? Hindi ka makakapasok sa trabaho dahil sa nangyaring aksidente sa'yo. Saan kayo kumukuha ng panggastos nyo? Hindi naman kami pinababayaan ng mga magulang ko At saka, nasa kanila naman ang mga bata. Kung kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Hindi pa naman kami naghihirap. At saka sabi ko nga, tumutulong ang mga magulang ko. Alam ko naman na pride ang dahilan kung bakit ayaw mong tumanggap ng tulong. Kung ikaluluwag ng kalooban mo pwedeng magtrabaho sa akin pansamantala si Jackie.
Para naman makatulong sa gastusin nyo. Si Jackie lang ang makakapagdesisyon sa bagay na yan. Tatanungin ko siya mamaya. Magtatagal ka ba rito sa lugar natin? Hindi. May kailangan lang akong asikasuhin dito sa atin. Kapag natapos na babalik na rin ako sa Maynila. Dito ka naman ang halian. Hindi na pare. May kailangan pa kasi akong puntahan Sa susunod na lang. Paano? Aalis na rin ako. Pakisabi na lang kay Jackie ang tungkol sa inaalok ko, ha? Oo, ingat at salamat sa pagdalaw. Mula sa bintana ng kusina natanaw ko ang pag-alis ni Abel sakay ng kotse niya. Maaga na rin ako nagluto nun para makakain na si Nad. Habang nasa harapan kami ng hapagkainan, binanggit ng asawa ko ang tungkol sa trabahong inaalok ni Abel. Nasa iyo naman ang desisyon kung tatanggapin mo. Pansamantala lang naman daw habang nandito siya sa atin. Baka trabaho sa bahay ang inaalok niya. Baka nga, ang laki ba naman ang inuupahan niya tapos mag-isa lang siya? Mahirap kasing magdesisyon, lalo't ganyan pa ang kalagayan mo. Sino mag-aasikaso sa'yo dito kung aalis pa ako? Hindi na rin naman ganun kasakit ang pa ako. Pero kung ayaw mo, pwede naman nating pagtiyagaan muna ang binibigay ni nanay. At saka, mas gusto ko nandito ka lang sa bahay. Pag-iisipan ko rin. Naalala ko kasi na malapit ng pasukan Kailangan natin ng pera pambili ng gamit ng mga bata. Ay, oo nga pala. Muntik ko na makalimutan. Kung bakit kasi na-aksidente ka pa tapos hindi pa natin alam kung sino bumangga sa'yo. Nasingil man lang sana natin kung sino yun. Ipasa Diyos na lang natin ang nangyari. Oo nga pala. Bigla ko naisip. Kung tatanggapin ko ang inaalok na trabaho ni Abel, pauwiin na lang natin ang mga bata para may kasama ka dito. Pwede naman. Bakit parang bigla kang tumamlay? May nararamdaman ka ba? Wala naman. Mamimiss lang kasi kita kapag nagtrabaho ka na. Akala ko naman kung ano na. Isusunduin ko na mamayang hapon yung mga bata akin na nanay. Hindi na naman siguro sila magreklamo dahil ang tagal na nila doon. Maiintindihan naman nila yon, lalo na si Jules. Nang hindi na umimik si Nad, hindi na rin ako nagsalita. Pagkatapos ko naman magligpit ng pinagkainan, hindi ko na hinintay ang hapon. Nagpaalam na rin ako sa asawa ko na susunduin na ang mga anak namin. Pagdating sa bahay ng mga biyenan ko, sinabi ko ang dahilan kung bakit kailangan ko nang sunduin ng mga anak ko. Maupo ka muna dyan habang hinihintay ang mga anak mo. Inaayos pa kasi nila ang mga damit Konti lang naman po ang dala nilang damit Ang tagal ilagay sa bag. Habang nandito kasi sila, binilhan namin sila ng mga damit. Nakakaawa kasi at halos butas-butas na ang mga damit nila. Malibang kay Jen na halos bago ang damit. Mukhang siya ang paborito mo Dahil sabi niya lagi mo daw siya binibilhan. At siya din pala ang may malaking baon. Lahat naman po sila binibilhan namin. Hindi nga lang po sabay-sabay dahil 4 sila at hindi kaya ng budget. Noon pa naman napapansin ko na may paborito ka sa magkakapatid. Siguro si Jen kasi ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Wala po akong paborito sa kanila. Lahat po sila pantay-pantay ang pagtingin ko. Sana nga. Maiba nga pala ako. Kumusta si Nad? Masakit pa rin po yung paa niya. Kaya nga po sinusundo ko ng mga bata para may kasama siya habang nagtatrabaho ako. Oo nga pala. Saan mo balak magtrabaho? Kay Abel po. Kilala niyo siya. Kasalukuyan po siyang naupa kina Mang Delphine. Oo, naalala ko na. Siya pala ang pinag-uusapan ng mga taga rito na umuupa kina Delphine. Pansamantala lang naman po habang nandito siya. Kailangan ko rin po kasing makaipon para sa pasukan ng mga bata. Kung magkulang ang pambili mo ng gamit, sabihin mo lang at magbibigay kami. Hindi na po. Masyado na pong nakakahiya. Kayo na nga pong nagbibigay ng panggastos sa amin habang hindi pa nakakapagtrabaho si Nad. Natural lang yun dahil anak ko siya. Wala naman ibang tutulong sa inyo. Baka naman po bago magpasukan magaling na rin si Nad. Basta tanggapin mo na lang kung anong tulong ang ibibigay namin.
Sige po. Ayan na po pala mga bata. Aalis na po kami. Magpapakabait kayo doon ha. Dalawin niyo pa rin kami dito ng lolo ninyo. Isa-isa pang hinalikan ng biyanan ko ang mga anak ko. Kinuha ko naman ang mga gamit nila at ako na nagdala. Tahimik lang kaming mag-iina hanggang makauwi ng bahay. Sabik naman na niyakap ni Nad ang mga bata. Napansin ko parang tumaba ang mga anak natin. Nagkalaman si Jules eh. Iba pa rin ang pag-aalaga ko bilang nanay nila. Aminin mo man o hindi, napabayaan mo na talaga ang mga anak natin. Babalik na naman ba tayo dyan? Huwag kang magalit. Sinasabi ko lang naman. Kung hindi nga lang sa kalagayan ko baka hindi ko muna pinauwi dito ang mga anak natin. Kung hindi ko lang inaalalang merong sasabihin ng nanay mo sa akin, baka nga hindi ko nakunin ang mga anak mo sa kanila eh. Nabawasan kasi stress ko nung wala sila dito. Wala ka talagang pagmamahal sa mga anak natin. O baka si Jen lang ang mahal mo sa kanila. Ha? Bakit naman nasali si Jen sa usapan? Pilit mo man kasing itanggi. Sa lahat ng mga anak natin, sa kanya ka lang magiliw. Kung ano-anong napapansin mo, sana nga gumaling na yung paa mo para makabalik ka na sa trabaho mo. Sana naman maging mabait ka na sa ibang anak natin. Iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal mo bilang ina. Hindi yung pakunwari lang at kapag may ibang tao. Mabuti na lang pala may trabaho na ako. Dahil kung araw-araw kitang kasama, pati mga anak natin, baka maloka na ako sa bahay na to. Kaya lang naman mainit ang ulo mo dahil wala kang pera. Kaya nga pinapayagan na kitang magtrabaho pansamantala eh. Sana lang, huwag mong kalimutan na may pamilya ka. Anong ibig mo sabihin sa huli mong sinabi? Ang ibig kong sabihin, kahit may trabaho ka na, huwag mo rin sanang kalilimutan ng obligasyon dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakakalimutan. Tandaan mo rin sana na mahal kita. Bakit bang drama mo ngayon, ha? Akala mo naman mangingibang bansa ako eh. Pasensya ka na kung OA ako minsan. Gusto ko lang kasi na iparamdam sa'yo at laging ipaalala kung gaano kita kamahal. Alam ko naman yan. Hindi mo na kailangan ipaalala. Mula nang magtrabaho ako, napansin ko na lagi malalim ang iniisip ng asawa ko. Pinagkibit-balikat ko na lamang yun. Hanggang sa makabalik siya sa trabaho. Ako naman tuloy pa rin ako sa ginagawa kong lihim na pagtataksil. 2 linggo na lang ako rito at babalik na ako sa Maynila. Siguro naman nakapagpasya ka na. Oo, nagdesisyon akong sumama na sa'yo. Takasan ang kahirapan ng buhay namin ni Jen sa piling ni Nad. Hindi ka magsisisi sa naging pasya mo. Magiging masaya kayo sa piling ko. Ay, hindi ko nga lang maiwasang makonsensya. Gusto ko sanang isama ang lahat ng anak ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sa inyo lang ni Jen ako may pananagutan. Hindi ko gusto mag-alaga ng anak ng iba. Alam mo ba, kahit hindi tunay na anak ni Nad si Jen, tinanggap at minahal pa rin niya ang mga bata. Bakit ikaw, hindi mo magawang mahalin at tanggapin ang 3 kong anak? Magkaiba naman kami ni Nad. Basta ikaw at si Jen lang ang isasama ko paluwas ng Maynila. Huwag mo nang dalhin ang mga gamit nyo para hindi halata ang gagawin ninyo. Wala ka bang napapansin kakaiba sa mga tao? Tulad ng ano? Tuwing naglalakad kasi ako sa labas, iba yung tingin sa akin ng mga taga rito. Para bang may mali siya. Hindi ko tuloy maiwasang baka may nakakaalam na tungkol sa relasyon natin. Akala mo lang yon. Dahil sabi mo nga nakukonsensya ka sa ginagawa mong pagtataksil sa asawa mo. Baka naman tuwing nalalasing ka na ikakwento mo sa mga kaibigan mong tungkol sa atin. Wala ako na ikikwento sa kanila. Di nabulilyaso mga plano natin kung merong nakakalam. Sa bagay nga, kilala ko mga taga rito. Kung may alam na nga sila tungkol sa atin, ipararating nila yon kay Nad o kaya sa biyenan ko. Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Kapag magkasama tayo, gusto ko lagi kang masaya. Magiging masaya lang talaga ako kung wala na tayo sa lugar na to. Kapag nasa Maynila na tayo. Kaya nga sabi ko,
2 linggo na lang ang pagtitiis natin. Makakaalis na rin tayo. Pakiramdam ko, ngayon pa lang, sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa natin. Hindi lang naman tayong gumagawa ng ganito. Marami tayong makasalanan. Kaya hindi lang tayong masusunog sa impyerno. Ang mabuti pa, umuwi na ako. Malapit na kasing gumabi. Gusto ko kasing may pagluto mga anak ko bago ko sila iwan. Huli na para maging ulirang ina ka. Hindi naman yun ang intensyon ko. Gusto ko lang mag-iwan ng magandang alaala sa kanila. Okay, sinabi mo eh. Ay, ito nga pala ang pera. Ibili mo ng masarap na pagkain ng pamilya mo. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna ako sa malaking tindahan sa amin. Bumili ko ng masarap na ulam at iba pang pagkain. Hindi ko nilang pinansin ang kakaibang tingin nila sa akin habang namimili. Pag-uwi naman, nagluto ako na ipinagtaka ng mga anak ko. Maaga rin dumating si Nad na agad kong napansin ang pasa sa mukha. Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka? Sino gumawa niyan? Wala lang to. Anong wala lang? Tingnan mo nga ang itsura mo. Sino ba kasi may gawa niyan? Tigilan mo nga ako sa pagkukunwari mong pag-aalala. Anong pagkukunwari? Totoong pag-aalala ko sa'yo. Maupo ka nga dyan. Kukuha lang ako ng gamot sa cabinet. Kaya ko nang gamutin ang sarili ko. Jules, kunin mo nga yung gamot. Bakit ba sa akin ka nagagalit ha? Parang kasalanan kong nabugbog ka. Kasalanan mo naman talaga! Ha? Paano naging kasalanan ko? Diyan ka magaling. Itatanggi sa una, pagkatapos aamin din naman. Ipaliwanag mo kasi kung ano bang ikinagagalit mo. Hindi naman kasi ako manghuhula eh. Kung galit ka sa taong nambugbog sa'yo, wag akong pag-initan mo. Salamat ka, mahal na mahal talaga kita. Hindi ko magawa magalit sa'yo ng totoo. Hindi kita maintindihan. Bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Hindi mo kami iiwan ng mga anak natin. Hindi ko naman kayo iiwan ha. Saan mo ba nakuha ang ideya na yan? Mahal na mahal kita, Jackie. Kamamatay ko kapag nawala ka sa akin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pinapakaba mo naman ako eh. Hindi ko intensyon na takutin ka. Sinasabi ko lang ang pwede mangyari. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Pauunahin ko lang pakainin ng mga bata. Susunod ako para gamutin ka. Agad naman sumunod ang asawa ko. Hanggang ng mga sandaling yun, ang bilis pa rin ng tibok ng dibdib ko. Pakiwari ko kasi may nalalaman na sinad tungkol sa amin ni Abel. Kinabukasan, nagulat ako nang sabihin niya na hindi na ako pwedeng magtrabaho. Bakit mo naman ako pinatitigil sa trabaho? Hindi mo ba alam? Malaking tulong sa atin to. Kaya ko namang ibigay ang pangangailangan nyo ng mga bata eh. Gusto ko magpaliwanag ka kung bakit. Talaga bang gusto mong malaman, ha? Oo nga. Hanggang kailan mo ba ako iiputan sa ulo, Jackie? Sobrang tanga ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi kita maintindihan. Kaya pala iba na ang tingin sa akin ng mga taga rito tuwing naglalakad ako sa labas. Dahil may ginagawa ka ng milagro sa likod ko. Sa kabila nun, pinagtatanggol pa rin kita sa mga kaibigan ko kahit makipagpatayan pa ako sa kanila. Hindi kita maintindihan, Nad. Alam ko na may relasyon kayo ni Abel. Balak mo ring sumama sa kanya? Hindi ako papayag. Maniwala ka sa akin. Huwag mo nang dagdagan pa mga kasinungalingan mo! Kung sino man na nagsabi niya sa'yo, siya ang nagsisinungaling. Gusto lang niya sirain ang pagsasama natin. Mismong kaibigan niya na nakainuman niya nagsabi. Huwag mo nang hintayin makagawa ko ng isang bagay na pare-pareho natin pagsisisihan sa uli. Nad, maniwala ka. Wala akong ginagawang masama. Tama na! Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Inililigtas lang kita sa kahihiyan mula sa mga tao. Bakit kailangan kasi naisipin mo ang sinasabi nila kaysa sa sinasabi ko? Wala kami ginagawang masama ni Abel. Sa tingin mo kaya mapapaniwala mo pa ako?
Noon pa. Alam kong siya ang tunay na ama ni Jen. Alam mo yon? Oo, matagal ko nang alam. Pero pinili ko pa rin na magbulag-bulagan para sa iyo at sa mga anak natin. Kahit paulit-ulit dinudurog ang puso ko tuwing magkasama kayo, tinitiis ko lang. Umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang mga anak mo ang pipiliin mo. Wala naman akong balak na iwan kayo eh. Totoo ba yan? Oo naman. Mangako ka sa akin. Ako lang pipiliin mo. Hindi ka sasama sa taong yun. Pangako yan. Mahigpit pa ako niyakap ni Nad habang patuloy sa pagluha. Lalo naman ako naguluhan sa nararamdaman ko at sa dapat kong gawin. Nang pumasok na siya sa trabaho at ang mga bata naman sa eskwelahan, dali-dali ako nakipagkita kay Abel. Mabuti naman at dumating ka ngayon. Ilang araw na kitang hinihintay. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Ilang araw na nga kasing nawawala ang cellphone ko. Nakita ko na lang nabasag na at nasa basurahan. Ay, sino naman sisira na cellphone mo? Sino pa bang gagawa kundi si Nad? Alam na niya ang tungkol sa atin. Mismong kaibigan mo nagsabi sa kanya. May ginawa ba siya sa'yo? Sinaktan ka ba niya nang malaman niya? Hindi yun kayang gawin sa akin ni Nad. Umiyak pa nga siya at nagbakaawa na wag ko siyang iiwan. Huwag mong sabihin nagbago na isip mo. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Naaawa din kasi ako kay Nad. Maraming beses na niya akong pinatawad sa mga nagawa kong kasalanan. Lagi na lang siyang nasasaktan ng dahil sa akin eh. Kaya nga kailangan mo na siyang iwan. Lalo lang siyang masasaktan kung paasahin mo pa eh. Natatakot kasi ako na baka kung anong gawin niya kapag iniwan ko siya. Wala siyang gagawin. May mga anak kayo kaya hindi niya maiisipan na magpakamatay. Paano kung gawin nga niya? Ilang beses niya na sinabi yun. Tinatakot ka lang niya para hindi mo siya iwan. Maniwala ka sa akin, hindi niya gagawin yun. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Huwag kung pipiliin mo ang asawa mo habang buhay ka nang hindi makakaahon sa kahirapan. Pati anak natin dadamay mo. Bala ko pa rin naman na sumama sa'yo. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala sa pwedeng gawin ni Nad sa sarili niya. Para hindi ka maguluhan, ha? Huwag mo nang intindihin ng asawa mo. Kailangan sa lalong madaling panahon, makaalis na tayo. Oo, kukuha lang ako ng tiyempo para makaalis sa bahay. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong ito. Kailangan ko na umalis. Baka may makaalam pang nandito ako. Alam mo namang mainit ang mga mata sa atin ng mga taga rito. Uy, mamaya ka na umalis. Namiss kita eh. Kaya lang, Abel. Wala na ako nagawa ng pupugin ako ng halik ni Abel. Nagpaubaya na lamang ako. Pero hindi ko akalain na pag-uwi ko sa bahay madadatnan ko ang biyanan ko. Wala siyang kangiti-ngiti at nangaabutin ko na ang kanyang kamay para magmano. Isang malakas na sampal ang ipinadapo niya sa akin. Halos mabingi ako sa sampal na yon at ilang sandaling hindi makamuha. Nay? Bakit niyo po ako sinampal? May gana ka pa talagang magtanong? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng anak ko at ang pamilya namin. Ano? Pinuntahan mo na naman ang lalaki mo? Kung ang ikinagagalit niyo po ay yung tungkol sa kumakalat na balita, wala pong katotohanan yon. Hindi ako pinanganak kahapon para maniwala sa mga kasinungalingan mo. Pinatawad ka na nga ni Nad eh. At tinanggap pati anak mo sa ibang lalaki. Kayong gumagawa ka na naman ng kasalanan. Talaga bang sagad hanggang buto ang kakatihan mo, ha? Nay, huwag niyo naman po akong insultuin sa mismong pamamahay namin. Nakakahiya din po sa mga kapitbahay. O bakit? Nasasaktan ka ba? Tinatablan pa ba ang mukhang yan? Mabuti nga para hindi ka na maglalabas ng bahay eh. Para hindi mo nadagdagan ng kahihiyang ibinibigay mo sa anak ko. Mabuti pa po umalis na kayo habang kaya ko pa pong magtimpi.
Bastos ka talaga! Walang modo! Kayo po ang nagpunta dito sa bahay kung ano-ano mga sinabi. Kayo po ang bastos! Tama lang sa'yo ang insultuhin dahil malandi kang babae ka! Malandi na ako malandi! Pero aminin ninyo, mahal ako ng anak ninyo at hindi niya kaya mawala ako sa buhay niya. Mas lalo kitang kinasusuklaman ngayon. Nagsisisi ako bakit tinanggap ka pa sa pamilya namin. Noon pa may reputasyon ka na sa pagiging malapit mo sa mga lalaki. Huli na po para magsisi. Kasal na kami ni Nad. Alam ko na wala na akong magagawa sa bagay na yan. Pero may magagawa pa ako sa mga apo ko. Hindi ako papayag na makasama ka nila. Baka maimpluwensya mo sila ng ugaling meron ka. Hindi po ako papayag na pati si Jen ay ilayo ninyo. Sa dami ng anak mo, si Jen lang talaga ang inaalala mo. Noon pa duda na ako kung apo ko ba talaga siya. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Siya ang anak mo sa ibang lalaki. Hindi po, Nay. Lahat naman po sila mahal ko. Hindi mo nga sila magawang asikasuhin eh. Kailanman hindi ka naging mabuting ina sa mga anak mo. Tama lang na mawala na sila sa piling mo. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko sila. Hindi niyo po pwedeng gawin yan. Wala po kayong karapatan. Mga anak ko sila. Ako lang ang may karapatan sa kanila. Dahil sa pagiging walang kwenta mong ina, nawala na sa iyong karapatan mo sa kanila. Kahit na ano po ang sabihin ninyo, ina pa rin nila ako. Magkakamatayan tayo. Oras na ilayo mo sila sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo. Baka dapat ikaw ang matakot sa pwede kong gawin sa iyo. Hindi ko naman sineryoso ang sinabi ng biyanan ko. Pero nung hapon hindi umuwi ang mga bata sa bahay. Doon na ako kinabahan. Nung dumating si Nad, sinabi ko ang pagbabanta ng kanyang ina. Nakukunin ng mga anak namin. Hindi naman kinidnap ng ina yung mga bata. Hayaan mo na lang sila sa bahay ng kanilang lola. Gusto naman nila yun eh. Anong hayaan? Sunduin mo sila sa bahay ng nanay mo. Kailangan mo silang iuwi dito. Dati naman wala kang pakialam sa mga bata. Bakit ngayon sobra kang nag-aalala? May pakialam ako sa kanila. Ako ang nanay nila. Kaya kung nasaan ako, dapat naroon din sila. Ano bang kinatatakot mo? Hindi naman sila mailalayo ng inay. Nag-aalala lang siya sa magiging epekto sa mga bata na mga kumakalat na balita tungkol sa'yo. Wala akong pakialam. Basta, ibalik niya ang mga anak ko sa bahay na to. Sige, pupuntahan ko sila bukas ng umaga. Bakit bukas pa? Ngayon ka na pumunta. Pagod din ako sa trabaho. Baka pwedeng magpahinga muna ako. Nakikiusap ako sa'yo, Nad. Sunduin mo na mga bata. Pakiramdam ko kasi hindi ko na sila makikita pa. O sige, pupuntahan ko na sila ngayon. Huwag ka nang umiyak. Salamat. Hindi lang talaga ako mapalagay kung wala sila dito eh. Tsaka, di ba, gusto mo na buo ang pamilya natin? Paano tayo matatawag na pamilya kung hindi naman natin kasama mga bata? Oo nga. Pasensya ka na sa ginawa ng inaya. Apektado rin kasi sila sa kumakalat na chismis tungkol sa'yo eh. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka munang maglalalabas ng bahay. Palamigin mo muna ang sitwasyon. Oo, kung yan ang gusto mo at makakabuti sa atin. Maiwan na muna kita rito. May ilang minuto pa lang na nakakaalis si Nad nang may kumatok. Nagtataka naman ako na binuksan yon sa pag-aakalang bumalik ang asawa ko. At may nakalimutan lang. May nakalimutan ka ba? Abel, ano ginagawa mo dito? Kailangan kitang makausap eh. Pumasok ka muna. May nakakita ba sa'yo na pumunta ka dito? Wala naman. Kanina pa ako nakatingin dito eh. Sabay lang kami ni Nad na dumating. Mabuti nga umalis siya. Papunta siya sa bahay ng nanay niya. Hindi kasi umuwi ang mga bata dito. Bakit ba ang hilig makialam ng biyenan mo? Pati ba naman sa mga bata? Ganun talaga ang matandang yon. Noon pa,
Ayaw na niya sa akin. Lalo niya akong kinasuklaman dahil sa kumalat na balita tungkol sa atin. Wala na nga pala ako sa tinitirang ko. Ha? Yun ba ang sasabihin mo? Akala ko ba 2 linggo ka pa dun? Pinaalis kasi ako ni Mang Delphin. Kinausap siya ng biyenan mo para paalisin ako. Naalala ko nga pala. Kamag-anak ng biyenan ko si Mang Delphin. Kaya naman pala eh. Saan ka ngayon tumutuloy? Sa bayan. Kaya Jackie, kailangan na nating umalis bukas. Bukas na ba agad? Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Marami nang galit sa akin, kahit yung mga tinuturing kong kaibigan. Mas kampi na sila ngayon kay Nad. Wala naman kasing dapat sisihin kundi ikaw eh. Hindi tayo magbubuko kung hindi ka nadulas sa pagsasabi sa kanila. Wala na tayong magagawa. Nangyari na. Bukas, pagkaalis ng asawa mo, pupunta ko rito. Huwag na kayong magdala ng gamit ni Jen. Natatakot ako, Abel. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Kapag nasa Maynila na tayo, kakalimutan na natin ang nangyari sa lugar na ito. Nang mga sandaling yun, bigo si Nad na mapakiusapan ng kanyang ina na ibigay ang mga bata. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan dahil sa lintik na pagmamahal mo sa asawa mo, ha? Nay, huwag niyo na po kaming pakikialaman ni Jackie. Problemang mag-asawa to. At saka, huwag niyo naman pong idamay ang mga anak namin. Nag-aalala lang naman ako sa mga apo ko eh. Gusto ko lang silang protektahan. Ako na po ang bahala sa kanila. At isa pa, nangako na si Jackie na magbabago na. Kaya pala galing na naman siya kanina sa bahay ng lalaking yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Patuloy pa rin siya sa pakikipagkita kay Abel. Hindi po totoo yan, Nay. Nangako sa akin si Jackie na hindi na makikipagkita kay Abel. Pues sinungaling ang babaeng yun. Walang isang salita. Puro kalandian lang naman ang alam gawin. Yun na siguro ang nananalaytay sa kanyang pagkatao. Kung hindi ko siya kayang pigilan, siguro tatanggapin ko na lang ang ginagawa niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ayos lang sa'yo na may kahati sa asawa mo? Kesa naman iwanan ako ng asawa ko. Bago pa kasi kayo nagpakasal ng babaeng yon, hinulaan na kita sa pamamagitan ng baraha. Hindi magiging maayos ang pagsasama ninyo. Magdudulot lang ng matinding trahedya at kalungkutan ang pagsasama ninyo. Pero hindi ka nakinig sa akin. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Jackie. Walang sino man na makapigil sa akin noon, napakasalan ko siya. Pero tignan mo ang nangyayari sa iyo ngayon. Para ka ng baliw. Matalino ka naman. Bakit hindi mo gamitin yung utak mo? Kung hindi niyo po pasasamahin sa akin ng mga bata, mabuti pa pong umuwi na ako. Diyan ka magaling ang umiwas. Nad, wag ka munang umalis. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Nanlumo naman ako nang umuwi si Nad na hindi kasama ang mga anak namin. Nung gabing yun, mahigpit ako niyakap ng asawa ko. Halos hindi na nga ako makahinga. Para bang nararamdaman niyang nalalapit naming paghihiwalay. Kinabukasan, kalahating oras pa lang na umaalis ang asawa ko nang dumating naman si Abel. Nasaan si Jen? Bakit hindi mo kasama ang anak natin? Ayaw ibigay ng biyanan ko mga anak ko. Sa eskwelahan na lang natin siya puntahan. Tara nang umalis. Sabi ko na nga ba? Tama lang ang kutob ko na may binabala kayo. Nad, akala ko nasa trabaho ka na. Wala talaga akong balak na pumasok sa trabaho ngayon. Inabangan ko lang kung may gagawin kayo. Pabayaan mo na si Jackie. Ako na ang pinili niya eh. Mas mabibigyan ko siya ng magandang buhay kesa sa'yo. Jackie, nangako ka na hindi ako iiwan, di ba? Bakit ngayon sasama ka sa kanya? Pabayaan mo na ako, Nad. Sawa na ako sa pagiging mahirap. Gusto ko namang maranasan na maginhawang buhay. Hindi ako papayag. Aking ka lang, Jackie.
Bitiwan mo ako! Ayoko na nga sa'yo! Bitiwan mo siya! Tanggapin mo na lang na ako ang pinili ni Jackie. Jackie, sumakay ka na sa kotse. Jackie, bumalik ka! Huwag kang sasama sa kanya! Talaga bang hindi ka makaintindi, ha? Hayop ka! Tinuring kitang kaibigan. Yung pala, isa kang ahas! Sinira mong pamilya ko! Wala kang karapatang saktan ako! Itong sa'yo! Pabayaan mo na siya, Abel! Huwag mo na siyang saktan! Tuturuan ko lang ng leksyon ang asawa mo. Nandyan ang mga kapitbahay natin. Baka kuyugin ka nila. Umalis na tayo! Pasalamat ka at yan lang ang inabot mo. Jackie, bumalik ka. Huwag mo akong iwan, Jackie. Mahal na mahal kita. Nasa loob na kami ng sasakyan. At minama ni Obra na yun paalis ni Abel nang abutan kami ng galit na galit ng mga kapitbahay namin. Binato pa nila ang bintana ng kotse na ikinamura ng malakas ni Abel. Hindi rin namin naisama ang anak namin dahil sabi ng teacher hindi daw pumasok ang magkakapatid. Nangako naman si Abel na babalikan namin si Jen. Hindi ka ba talaga titigil sa paglalasing mo, ha? Wala nang umalis si Jackie eh. Isang buwan ka na rin puro alak ang kaulayaw. Kung sesermonan nyo lang ako, mabuti pa umuwi na kayo. Ano na lang ang mangyayari sa buhay ninyo ng mga apo ko, ha? Kunin nyo na lang sila. Hindi ko na kayang gampanan ng tungkulin ko sa mga anak ko. Anak, huwag kang sumuko. Nandito pa kami ng tatay mo at mga anak mo. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo para makalimutan si Jackie. Hindi ko po kaya, Nay. Para akong unti-unting namamatay mula nang umalis ang asawa ko. Makakahanap ka pa naman ng babaeng masigit sa kanya. Si Jackie lang po talaga ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Wala nang iba. Ang mabuti pa, sa bahay muna kayo tumuloy ng mga bata. Baka kapag nandun ka unti-unti kang makalimot kaysa nandito ka sa bahay ninyo. Lahat ng alaala ng babaeng yun nandito. Susunod na lang po ako. Isama niyo na lang muna ang mga bata. Totoo bang susunod ka, ha? Opo, may kailangan lang po akong gawin. Ano naman ang gagawin mo? Tutulungan na kita. Susunugin ko po mga gamit ni Jackie. Ayoko po makita ng mga anak ko ang gagawin ko. O sige, ikaw ang bahala. Isasama ko na ang mga bata, ha? Doon ka na lang namin hihintayin. Bago umalis, isa-isa pang niyakap at tinalikan ni Nad ang mga anak namin. Hindi rin siya agad umalis sa may pintuan hanggang natatanaw niya ang kanyang ina at mga anak. Patawarin niyo ako mga anak kung naging duwag man ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng lolo't lola niyo. Masigit nila kayong mamahalin kaysa sa pagmamahal na pwede kong ibigay. Ang nanay niyo lang talaga ang buhay ko. Ngayong wala na siya. Wala na ring halaga ang buhay ko. Malapit na nun dumilim. Pero hindi pa rin sumusunod si Nad sa bahay ng mga magulang niya. Hindi rin maganda ang pakiramdam ng biyenan ko. Kaya naisipan niyang balikan ng anak niya sa bahay. Pagdating doon, nagtaka pa siya kung bakit walang ilaw ang buong bahay. Pagpasok niya, binuksan niya ang switch ng ilaw. Kasabay ng pagbaha ng liwanag, tumambad sa kanya ang nakabigting anak sa gitna ng sala. Hindi! Anak ko! Nad! Anak ko! Bakit mo ginawa to? Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Tulong! Dumating naman ang mga kapitbahay na marinig ang malakas na sigaw at pagtangis ng biyenan ko.
Kahit sila nanlumo sa nakitang nakasabit na katawan ni Nad sa kisame. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig na balita kay Betchay. Dahil sa labis na pagkabigla na bitiwan ko ang cellphone ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Nag-aalala naman na lumapit sa akin si Abel. Sinabi ko naman sa kanya na wala na si Nad. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mo para magpunta rito. Tingnan mong ginawa mo sa anak ko. Ikaw ang pumatay sa kanya. Gusto ko lang pong makita sa huling pagkakataon ng asawa ko. Kung inaakala mo na makakalapit ka sa kabaong ng anak ko, nagkakamali ka. Umalis ka na at isama mo ang anak mong bastarda. Nay, nakikiusap naman po ako sa inyo. Wag mo akong tawaging nanay. Hindi kita anak. Dahil sa'yo, nawala ang nag-iisang anak namin. Siya dapat ang maglilibing sa amin ng tatay niya. Hindi kami mga magulang niya ang maghahatid sa kanyang huling hantungan. Kundi dahil sa'yo, hindi mangyayari to. Kasalanan mo ang lahat ng to. Patawarin niyo po ako, Nay. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng kapatawaran. Hindi na maibabalik ang buhay ni Nad. Kung sa tingin mo, makakatakas kayo sa kasalanan na ginawa ninyo, nagkakamali kayo. Tikman niyo ang puot ko. Pagbabayari ko kayo na mahal. Kahit saan kayo magpunta, hindi ko kayo patatahimikin. Kahit nagdadalamhati, hindi ko pa rin maiwasan ang kilabutan sa talim ng titig sa akin ng biyanan ko. At maging sa pagbabanta niya. Nang araw na yun isinama ko na si Jen. Pagkatapos ng 9 na araw ng kamatayan ni Nad, muling bumalik ang nanay niya sa sementeryo para gawin ng maitim na balak. Labis na pangungulila ang ibinigay mo sa amin, anak. Hindi ako makakapayag na hindi magbayad ang mga taong dahilan ng kamatayan mo. Dahil sa ginawa nila, muli nilang ginising ang matagal ko nang ibinaon na kaalaman sa kulam. Habang buhay ko silang parurusahan. Binigkas na ng biyanan ko ang mga salitang Latin na magdadala ng walang katapusan na pagdurusa sa amin ni Abel. Ubus na ang pera natin pero hindi pa rin tayo gumagaling sa mga sakit natin. Nilalayuan na rin ako ng mga anak ko at kakilala dahil sa pandidiri sa akin. Napansin kong mas lumala ang mga sugat natin sa katawan tuwing nagpapatingin tayo sa doktor. Naisip ko tuloy na baka Baka ano? kinukulam tayo o baka ito na ang karma sa ginawa natin kay Nad. Kulam? Naniniwala ka pala sa ganun? Paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa atin? Ang pagtubo ng mga sugat sa katawan natin. Ang paglaki ng tiyan ko. Sige nga. Lahat na ng doktor napuntahan natin pero hindi pa rin nila matukoy ang sakit natin. Sino naman sa tingin mo may gawa nito sa atin? Sino pa ba? Ang nanay ni Nad. Siya lang ang may matinding galit sa atin. Di puntahan natin siya. Sabi ni Betchay, wala nang biyanan ko at ang mga anak ko. Wala daw nakakaalam kung saan sila lumipat. Lindig naman. Paano tayo gagaling nito? Kailangan natin ng magaling na albularyo. Yun na lang ang tanging paraan para gumaling tayo. Bago pa kami makahanap ng albularyo, binawian na ng buhay si Abel. Sabi ng mga doktor, maaaring komplikasyon dahil sa hindi matukoy na sakit nito. Nang mamatay si Abel, pinalayas kami ni Jen sa bahay namin ng mga anak niya. Kasalukuyan kaming nakatira sa barong-barong. Dahil sa hirap ng buhay namin, napilitan na magtinda ng sampagita ang anak ko. Dahil din sa nakakarimarim kong itsura, wala rin tumatanggap sa akin sa trabaho. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan. Labis ko na pong pinagsisisihan ang lahat ng iyon.
Ipinauubaya ko na po sa inyo ang buhay namin mag-ina. Hindi pa rin kami pinababayaan ng Diyos. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, may mga madre na kumuha sa amin at dinala kami sa kumbento, kung saan naroon ng mga katulad namin na nangangailangan ng tulong. Muling nakapag-aral si Jen at ako naman, nangako na habang buhay na maglilingkod sa Panginoon. Tinanggap ko na rin na hindi na babalik sa dati ang aking itsura. Wakas. Bilisan nyo ng pagkain ng almusal mga anak. Mamaya mahuli pa kayo sa pagpasok nyo sa eskwelahan.